Magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay ating ipinagdiriwang ang dakilang kapistahan ng pag-akyat ng Panginoon. Ang ating punong tagapagdiwang ay ang ating kura paroko, Reverendo Father Mark Anthony A. Ramos. At bilang panimula, magsitayo po ang lahat at sumabay sa pambungad na awit. Simulan natin ang banal na pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. 40 araw, pagkatapos muling mabuhay si Jesus, siya'y umakyat sa langit. Lumisan siya sa daigdig na ito. Ngunit ang kanyang pag-ibig na natili. Umalis si Jesus, ngunit ang kanyang pagmamahal patuloy na ipinadarama sa atin. Mga kapatid, kasama pa rin natin si Jesus. Bagamat hindi na pisikal, pero sa araw-araw nating buhay. Kaya't lumapit tayo sa Kanya, lalo't higit sa mga pagkakataon na hindi tayo nakatutugon sa Kanyang hamon na magmahal. Lalong-lalo na sa mga pagkakataon na tayo nagkakasala. Ang Diyos ang magpapatawad at hihilom sa atin. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan, at patnubayan sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, maawa ka. Kristo, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Kristo, maawa ka.
luwalhati sa Diyos sa kaitaasan. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka at ipinagdarangal, sinasamba ka dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoon naming Diyos, Hari ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Jesucristo, bugtong na anak ng Diyos, Kordero ng Ama. Ikaw na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang banal, Panginoong Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen, 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 Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, gawin mong kami magkaroon ng banal na kagalakan at makapagdiwang ng may utang na loob, sapagkat ang iyong anak na aming manunubos ay siyang tagapaghanda ng aming pananahanan, ng kanyang pinanggalingan upang kami panguluhan, at kanyang tinunguhan upang maging pag-asa kailanman, ng sambayanan niyang kanya ring katawan, bilang tagapamagitan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Magsiupo ang lahat para sa liturhiya ng salita ng Diyos. Sa unang pagbasa, bago siya umakyat sa langit, iniutos ng Panginoon sa kanyang mga alagad na ipahayag ang ebanghelyo sa buong mundo. Lulukob sa kanila ang banal na espiritu at pagkakalooban sila ng kapangyarihan. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Mahal na Teofilo, isinalaysay ko sa aking unang aklat ang mga ginawa at itinuro ni Jesus buhat sa pasimula hanggang sa araw na siya'y umakyat sa langit. Bago siya umakyat, tinagubilinan niya sa pamamagitan ng Espiritu Santo ang mga apostol na kanyang hiniram. Pagkatapos ng kanyang pagbabata, maraming ulit siyang napakita sa kanila. Sa gayon, napatunayang siya'y buhay. Napakita siya sa kanila sa loob ng 40 araw at nagturo tungkol sa paghahari ng Diyos. At samantalang siya'y kasama-sama pa nila, kanyang tinagubilinan sila. Huwag muna kayong aalis sa Jerusalem. Hintayin ninyo roon ang ipinangako ng Ama na sinabi ko na sa inyo. Nagbinyag nga sa tubig si Juan, ngunit di magtatagal at bibinyagan kayo sa Espiritu Santo. Kaya't nang magkasama-sama si Jesus at mga alagad, nagtanong ang mga ito, Panginoon,
Itatatag na ba ninyong muli ang kaharian ng Israel? Sumagot siya, ang mga panahon at sandali ay itinakda ng Ama sa kanyang sariling kapangyarihan at hindi na kailangan pang malaman ninyo kung kailan iyon. Ngunit bibigyan kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo at kayo'y magiging saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at Samaria, at hanggang sa dulo ng daigdig. Pagkasabi nito, siya'y inakyat sa langit samantalang nakatingin sila sa kanya at natakpan siya ng ulap. Habang sila'y nakatitig sa langit, dalawang lalaking nakaputi ang biglang tumayo sa tabi nila. Mga taga-Galilea, sabi nila, bakit kayo narito't nakatingala sa langit? Itong si Jesus na umakyat sa langit ay magbabalik tulad ng nakita ninyong pag-akyat niya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos, salamat sa Diyos, sa wika mong banal. Salamat po, salamat sa Diyos, salamat
ikalawang pagbasa, dahil sa inihandog ni Jesus ang kanyang buhay bilang hain sa Diyos para sa ating at naging karapat-dapat tayo sa buhay na walang hanggan, pinaalalahanan tayong mabuhay ng matuwid at magpakatatag sa pananampalataya. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, hinihiling ko sa Diyos ng ating Panginoong Hesukristo, ang dakilang Ama, na pagkalooban niya kayo ng espiritu ng karunungan at ng tunay na pagkilala sa Kanya. Naway liwanagan ng Diyos ang inyong mga isip upang malaman ninyo ang ating inaasahan sa Kanyang pagkatawag sa atin. Ito'y ang kaluwalhatiang inilaan niya sa Kanyang mga hinirang at ang walang hanggang kapangyarihan niya sa ating mga nananalig sa Kanya. Ang kapangyarihang ding iyon ang muling bumubuhay kay Kristo at nagluklok sa Kanya sa kalangitan, sa kanan ng Diyos. Kaya't nasa ilalim ng kapangyarihan ni Kristo ang lahat ng paghahari, kapamahalaan, kapangyarihan, at pamunuan. Higit ang Kanyang pangalan kaysa lahat ng pangalan. Hindi lamang sa panahong ito, kundi pati sa darating. Ipinailalim ng Diyos sa kapangyarihan ni Kristo ang lahat ng bagay. At siya ang ginawang ulo ng simbahan. Ito ang katawan ni Kristo, ang kapuspusan niya na pumupuspos sa lahat-lahat. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos, salamat sa Diyos, sa wika mong banal. Salamat po, salamat sa Diyos, salamat sa Diyos, sa bundok mo, anak, salamat po. Magsitayo ang lahat para sa mabuting balita. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hinirang tayo ni Kristo upang mamuhay totoo bilang mabubuting tao. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang wakas ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad,
Ganito ang nasusulat, kinakailangang magbata ng hirap at mamatay ang Mesiyas at muling mabuhay sa ikatlong araw. Sa kanyang pangalan, ang pagsisisi at kapatawaran ng mga kasalanan ay dapat ipangaral sa lahat ng bansa magmula sa Jerusalem. Kayo ang mga saksi sa mga bagay na ito. Tandaan ninyo, susuguin ko sa inyo ang ipinangako ng aking Ama. Kaya huwag kayong aalis sa lungsod hanggat hindi kayo napagkakalooban ng kapangyarihan mula sa itaas. Pagkatapos sila'y isinama ni Jesus sa labas ng lungsod. Pagdating sa Betanya, itinaas niya ang kanyang mga kamay at pinagpala sila. Samantalang iginagawad niya ito, siya na may lumalayo paakyat sa langit. Siya'y sinamba nila pagkatapos. Sila'y nagbalik sa Jerusalem. Taglay ang malaking kagalakan. Palagi sila sa templo at dooy nagpupuri sa Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsupo ang lahat. Palakpakan po natin ang Panginoon. Magandang umaga ho sa inyong lahat. Batiin nyo naman ho yung inyong katabi ng good morning. No? Magandang umaga. Sa mga nasa online din ho, mga nakikiisa sa ating misa ngayon, mula ho dito sa parokya ng San Rafael Arcangel, dito ho sa Montalban, magandang umaga ho sa inyong lahat. No? At sana ho ay nasa maayos ho kayong kalagayan. Si Ambo ho ay naghihingalo na at malapit na hong mamatay sa ospital. Nakapalibot kay Ambo yung mga yung kanyang asawa at yung kanyang 2 anak. At habang siya ay nahihirapan na at alam niya malapit na siya pumanaw, nagsimula na siyang maghabilin doon sa kanyang pamilya. Sabi ni Ambo, Berto, sabi niya, dahil ikaw ang panganay, sa iyo ang mga apartments sa Fairview. Ikaw naman, Kulas, sa iyo naman yung mga townhouse sa Lagro. At ikaw naman, Inday, sabi niya, pinakamamahal kong asawa, sa iyo ang mga residential village sa May Ortigas. At habang naghahabilin si Ambo sa mga kapamilya niya, nakikinig yung nurse na nahandun din sa loob ng kwarto. At natutuwa yung nurse kasi binahabilin na ni Ambo yung kanyang mga properties sa kanyang mga kapamilya. At hindi nito napigilan na tanungin si Inday, yung asawa ni Ambo. Sabi niya, Ma'am, alam po ninyo, napakaswerte po ninyo. Napakayaman po ninyo, napakarami po ninyong ari-arian. Sabi ni Inday, naku, hindi. Hindi ho kami swerte. At hindi rin ho kami mayaman. Sabi ng nurse, teka ho, ano ho yung mga inihahabilin kanina ni Sir? Yung residential sa Ortigas, yung townhouse sa Lagro, at yung mga condominium doon sa Fairview. Sabi ni Inday, naku, yun yung ruta ng asawa ko sa pagtitinda ng balot. Yun pala yung inihahabilin. Mga kapatid, sabihin nyo nga paalam. Ayaw ho natin na may nagpapaalam. Siguro kung may isang bagay na allergic tayo, yun yung may pagpapaalam. Yun yung tuwing may namamaalam. Ayaw natin na may umaalis. Ayaw natin na may naghihiwalay. Lalong ayaw natin na tayo yung maiiwan. Kaya allergic ho tayo kapag may nagpapaalam. Pero ngayong linggo na ito ang tema ng ating pagdiriwang, na maalam si Jesus sa kanyang mga alagad. Ngayong linggo na ito, inaalala natin na after 40 days, pagkatapos na siya'y muling nabuhay, umakyat si Jesus sa langit. No? Niyaya niya yung kanyang mga alagad sa labas ng lungsod, sa Betanya. Pagkatapos, binilis niya sila. Pagkatapos, unti-unti nakita ng mga alagad na umaakyat na si Jesus sa langit. At magugulat kayo sa reaksyon ng mga alagad. Kasi pag-akyat ni Jesus sa langit, bumalik sila sa Jerusalem, taglay ang kagalakan. Taglay ang kagalakan.
Mga kapatid, hindi ba natin naisip na ang salitang paalam sa Ingles, ang tawag ay goodbye. Di ba? Goodbye. Kaya nga ang tanong, what good is there in goodbyes? Father, anong good sa goodbye? Kung ang goodbye, kung ang pamamaalam ay laging nagdadala ng sakit, ng pighati, ng kalungkutan, what good is there in goodbyes? Mga kapatid, ngayon ipinakikita sa atin ng Panginoon na meron palang good sa goodbye. Dahil sa gitna ng lahat ng nangyayari, sa lahat ng mga pagkakataon na tayo ay may paghihiwalay, may pag-iwan, may pamamaalam, laging may biyaya pa rin yung nadulot. Laging meron pa rin dulot yung naggrasya para sa atin. Mga kapatid, there is always something good in goodbyes. And let me give you 3 reasons. Bibigyan ko kayo ng 3 rason kung bakit mabuti ang pag-alis at pag-akyat ni Jesus sa langit. Kung bakit may kabutihan ding na idudulot sa atin ang paghihiwalay, ang paglisan. Well, isa sa dahilan kasi kung bakit hindi natin gusto yung goodbye, ay alam natin na kapag may pag-goodbye, may pagbabagong na magaganap. Di ba? Ayaw natin nun. Ayaw natin na may umaalis o may naghihiwalay o may nagpapaalam kasi ayaw natin ng may pagbabago. Pero pinapatunayan sa atin ngayon ni Jesus yung pangangailangan na iwan niya yung kanyang mga alagad. No, pwede bang sabihin natin, Lord, sana hindi mo na nang iniwan yung mga alagad. Dire-diretso na, hindi ka na lang lumisan. Sana hindi ka na lang umakyat sa langit. Yet there is always something good in goodbyes. 3 bagay po mga kapatid. Una ho, ang paglisan ay sumusubok sa ating katatagan. Sumusubok ang paglisan sa anuman o sa ating katatagan. At ito yung simula ng paglago natin. Alam nyo, yung paglisan minsan, yan yung simula ng pagkatuto natin. Naalala ko nung ako'y unang natutong magbisikleta, no? Diyan po sa San Mateo, doon sa aming harap ng aming kalsada, doon sa MH. Yung pinsang ko, pinahiram ako ng bike. Tapos tinuruan akong magbike. Tapos ang ginagawa niya, no, hawak-hawak niya yung likuran ng upuan ng bisikleta. Tapos nagbabike, pumapadyak ako. Ako yung nasa upuan, ako yung pumapadyak. Yung pinsang ko, hawak-hawak yung likod ng yung likod ng upuan, no? No, binabalanse niya ako. So habang ako yung nagpumapadyak, yung pinsang ko na medyo mas matanda sa akin, siya yung marunong na magbike, hawak-hawak niya yon. Para hindi ako matumba. Pero pagkatapos ng ilang minuto, no, nag-e-enjoy na ako, nag-iikot na kami doon sa kalsada, sabi ng pinsang ko, bibitawan ko na, Mark, ha? Para ikaw na mismo yung bumalanse sa bike. Sabi ko, ayoko, huwag mong bibitawan. Sabi ko sa pinsang ko, baka ako matumba. Baka ako madisgrasya. Pero sabi ng pinsang ko, paano ka matututo kung lagi kong hawak yung bisikleta? Kaya hinayaan ko siya. Binitawan niya ako. At doon lang ako natutong magbisikleta. Nung binitawan niya ako, ninervyos ako, medyo nagpagewang-gewang, pero diretso sa padyak, sabi niya, padyak ka lang, diretso ka lang, kung ano yung tinuro ko sa'yo, gawin mo, hanggang nakarating na ako ng palengke. No? Doon ako natutong magbisikleta. Siguro sa una mahirap, no? Lalo na kapag yung nawala, yung lakas natin sa buhay, lalo na yung kapag nawala, yung inaasahan natin, lalo na kung nawala, yun yung ating tanggulan. Alam po, nararanasan ng bawat isa sa atin ito. Kapag mayroon tayong mahal sa buhay na pumapanaw, mahirap. Pero bakit kailangang umalis? Bakit kailangang umalis ni Jesus? Kasi alam niya, kaya na ng mga alagad. Alam ni Jesus, kakayanin na nila. Bakit tayo kailangang iwan? Bakit tayo kailangang bitawan? Para maunawaan na natin na kaya na naman pala natin. Yan yung una.
ang paglisan ay sumusubok ng ating katatagan. Doon mo makikita kung tunay kang may natutunan na. Kung matatag ka na. Kung lumago ka na. Pangalawa, ang paglisan ho ay pagkakataon para magbigay tayo ng halaga. It is an opportunity for us to value. Di ba kapag nariyan yung tao, minsan hindi natin siya napapansin. Kapag nasa atin yung bagay na yon, minsan hindi natin napapahalagahan yung bagay na yon. Pero subukan mong alisin yung tao na yon. Subukan mong alisin yung bagay na yon. Tsaka di ba natin mararamdaman yung halaga ng bagay na yon? You'll realize the importance of the person when he is not there anymore. Nandiyan lang naman yung nanay mo eh. Nag-aalaga sa'yo, nagluluto sa'yo ng pagkain, nagmamahal sa'yo ng gusto. Pero minsan dahil sa kabisihan, nakakalimutan mo ng pahalagahan. Pero pagdating ng oras na wala na siya, tsaka natin sasabihin na mahalaga sila. Tsaka natin isisigaw na mahal natin sila. Hindi lang ho 1, 2, 3, 4, siguro mga 10 beses. Pag dumadalo ako sa libing, minsan nalulungkot ako sa aking nakikita. Na kung kailan wala na yung tao, at saka isinisigaw ng naiwan yung kanyang pagmamahal. Mahal na mahal kita, nanay! Mahal na mahal kita, tatay! Pero hindi niya nasabi nung kalakasan. Naman kayo nagulat. Nasobrahan kayo sa kape, ha? Pero hindi ba totoo yun? Nagsisisigaw, nagngangarangaw, nagwawala. Pero nung nandyan, wala. Minsan, kapag inalis sa atin ng isang bagay, kapag lumisan ng isang tao, doon natin sila napapahalagahan. Katotohanan ho yun. Kaya sabi nga ng isang quote, appreciate what you have before it becomes what you had. Appreciate what you have before it becomes what you had. Alam po ninyo, ngayon din ho ay Social Communication Sunday. No? Kaya binabati din natin lahat ng mga media ministers dito sa ating parokya, yung mga masisipag nating mga SOCOM, at yung mga media ministers sa iba't ibang mga parokya na nagiging dahilan kung bakit may mga online masses, napapanood yung mga pagdiriwang at yung mga gawain sa ating simbahan dahil sa kanila. Social Communication Sunday. Linggo na ipinagbubunyi natin yung galing ng science, ng technology, ng internet, ng mass media. Ano dati, bago mo makausap yung mahal mo, no? Na nasa abroad, kailangan mo munang gumastos ng daan-daang piso. Siguro yung mga nakaabot sa inyo doon sa ganong panahon, di ba? Bibili ka muna ng call card, papaloadan mo, tapos para makatawag ka. Ang mahal-mahal, 1 minute, 7 pesos, 6 pesos. Kapag malayo na, 20 pesos na per minute. Ngayon, kahit 10 oras kayong magkausap sa Viber o sa Facebook, pwede. Basta may internet ka. Ganun daw yung nagagawa ng teknolohiya. Social media connects those who are far away. Pero may nakakalungkot din na katotohanan. Kasi, even if it connects us to those who are far away, sometimes it disconnects us to those who are near to us. Kinokonekta tayo sa mga nasa malayo, pero minsan, yun din, nagiging dahilan para malayo tayo kahit sa mga taong katabi na natin. Naalala ko tuloy nung minsan, nung bagong kabit yung internet namin dun sa bahay namin. Nagtuntuwa kami sa internet kasi nakakabit na. No? May cellphone, may computer yung aking kapatid. Ako may hawak na cellphone, yung nanay ko may hawak din na cellphone. Nandun lang kami sa sala, Nandun lang kami sa sala. Siguro mga 2 din pa, nandun na.
Sabi ng nanay ko, anak, kain na tayo. Na-message pa, kain na tayo. I-message mo yung kapatid mo. Ay, natin ang kapatid. Hoy, kumain na raw tayo, sabi ni nanay. Mamaya na ako kakain, tatapusin ko lang tong laro. Nay, mamaya na raw kakain, tatapusin lang daw yung laro. Ha? Magkakatabi na kami. Parang ang layo-layo pa rin namin. Minsan ganyan ang internet ngayon. Parang ang layo-layo kahit ang lapit-lapit. Mga kapatid, tandaan natin, no? Sa buhay natin, patuloy nating pahalagahan ng bawat isa. Habang nandyan sila, huwag na nating antayin na wala na sila bago natin sila pahalagahan. Yun yung pangalawa, no? Ang paglisan ay pagkakataon na magbigay tayo ng halaga. At pangatlo, panghuli mga kapatid, ang paglisan ay pangako na may darating pa. Tandaan niyo yan, ha? Ang paglisan ay pangako na may darating pa. Nung umalis si Jesus sa kanyang mga alagad, sabi niya, hoy, huwag kayong mag-alala. Aalis ako, pero may darating. Isusugo ko sa inyong Espiritu Santo. Hindi ibig sabihin na may umaalis, wala nang darating. Hindi ibig sabihin na nawala, wala nang papalit. Meron. Minsan kailangan mong bitawan ang isang bagay para may bago kang mahawakan. Ganun naman ho ang buhay. Sometimes we need to let go of things in our lives to make room for better things. Sometimes you need to let go of things in our lives for us to make room for better things. May mas mabuting darating. At yan yung pangako ni Jesus. May mas magandang haharapin. Minsan nananatili tayong nabubuhay sa kalungkutan dahil wala na. Pero may dumating, may darating, pangako yan ng Panginoon. Baka nga yung nandito na sa ating harap, yung meron na tayo, hindi natin nakikita. Kasi namumuhay pa rin tayo sa wala na. Namumuhay pa rin tayo sa nakaraan. Sabi nila, live the present moment. Sabi ng mga kapatid natin sa Focolare, sabi nila, live the present moment. Why? Because the present is a gift. Kaya nga sinasabi, ang present o yung kasalukuyan ay parehong salita para sabihin natin, regalo, gift. Kaya nga present. Kung hanap ka ng hanap sa wala, wala ka ring makikitang biyaya sa ngayon. Live the present. Ano nga? Sabi nga nung isang quotation din, the past is history. The future is a mystery. So live the present moment. Because the present is a gift. Mga kapatid, meron talagang good sa goodbye. Meron ho. May mabuti sa paglisan. May biyaya tuwing tayo ay nawawalan. Kahit na kapag tayo ay iniiwan, meron. Basta hanapin lang natin. Kasi kapag may nawawala, may gustong ituro ang Diyos sa atin. Tandaan nyo yan. May itinuturo ang Diyos sa atin. Na maging matatag, malakas, maging handa sa anumang pagbabago sa buhay. At lagi siyang maipapalit na masigit pa. Kapag may nawawala, o pag may nawawalan ako, kung ano man yung nawawala, sabihin ko, ay may papalit si Lord, masigit pa. Sabihin nyo na lang yon. Angkinin nyo yon. May ipapalit si Lord na higit pa sa nawala. Amen. Tumayo tayo. Ipapahayag natin ang pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat,
Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus na matay inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may ikatlong araw na buhay na magmuli. umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos, amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula, paririto at uhukom, siya nang nabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Sa pag-akyat ni Jesus sa langit, humarap siya sa iyo, Ama, para sa amin. Patuloy mo kaming gabayan hanggang sa makamit din namin ang kalangitan. Tayo'y dumalangin. Ama namin, dinggin mo kami. Ama namin, dinggin mo kami. Ama, lagi mo nawang gabayan ang aming Santo Papa, mga obispo at tanang kaparian, upang manatili silang tapat na saksi at tagapagpahayag ng pananampalataya na siyang magbubuklod ng mananampalataya sa buong mundo. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Ama, akayin mo tungo sa kapayapaan ang bawat lider ng mga bansa sa mundo upang matigil na ang anumang banta ng gyera, kaguluhan at anumang di pagkakaintindihan. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo kami. Ama, tanglawan mo ang puso ng mga gumagamit ng media tungo sa katotohanan upang gamitin nila ang kapangyarihan nito hindi para sa makasariling interes, kundi higit sa lahat, para sa kapakanan ng lahat. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Ama, mapabilis at maging mas mabisa nawa ang pagpapahayag ng mabuting balita ng kaligtasan sa lahat ng panig ng mundo sa pamamagitan ng makadiyos at makataong paggamit ng media. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Ama, salubungin mo nawa sa langit ang mga kapatid naming yumauna, nananalig sa pangako ng iyong muling pagkabuhay. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Sa katahimikan, ibulong natin sa Panginoon ang iba pa nating mga kahilingan. Ama, pinupuri namin ang iyong pangalan sa kapistahang ito ng pag-akyat sa langit ng iyong anak, naway ganap naming pakinabangan ang makalangit na kaloob ng katotohanan ito at ihatid kami nito sa kaharian mong walang hanggan, magpasawalang hanggan. Amen. Magsupo ang lahat para sa liturhiya ng Eukaristiya. Kunin mo ang alay kong tinapay, nang mula sa buti ng
Magsitayo ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain, kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pakundangan sa pag-akyat ng anak mong mahal, ginaganap namin ang paghahain ng may kapakumbabaan, at ipagkaloob mong sa ganitong pagpapalitan ng mga kaloob mo at ng aming mga alay, kami ay makasalo sa pagkabuhay at pag-akyat sa kalangitan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Salamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Kasama at kamatayan, matapos na lupigin ng anak mong si Jesus na Panginoon namin, siya ngayon umakyat sa iyong piling bilang haring dakilang sinasamba ng mga anghel. Siya ang aming tagapamagitang nakikiusap sa iyo para sa tanan. Siya ang tagapasya sa lupa't kalangitan. Kaya hindi niya iwinaksi ang aba naming pagkatao sa pagluklok sa kanan mo, sapagkat kami ang katawan at siya ang ulo. Ang pag-akyat niya'y katiyakang sasapit din kami sa iyo. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Ang iyong Diyos na mga Santo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosanna, Hosanna sa kaitaasan. Hosanna, Hosanna sa kaitaasan. Pinapalang na Panginoon sa ngalan ng Panginoon. Hosanna, Hosanna sa kaitaasan. Hosanna, Hosanna sa kaitaasan. Magsiluhod ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. aming ipinahayag na namatay ang iyong anak, nabuhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahan, laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francis na aming Papa, ni Francisco na aming Obispo, ni Noli ang kanyang katuwang na Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat, na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kanyang kabiyak ng pusong si San Jose, kaysa ng mga apostol ni San Rafael Arcangel at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalaang hanggan. Tayo'y mga anak ng mapagmahal na Ama. Hindi siya kailanman mangiiwan, kaya lakas loob tayong tumawag sa Kanya. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyong kaharian
Panginoong Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at wag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo Bigayan rin. po tayo. Magbatian ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po. Peace be with you. Pero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapasangin, Cordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapasangin, Agnus Dei qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem, dona nobis pacem, dona nobis pacem. Magsiluhod ang lahat. Narito si Jesus, siyang kordero ng Diyos. Siyang nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga inaaniyahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo, Amen. Para sa mga nasa tahanan na hindi makatatanggap ng banal na komunyon, dasalin po natin ang komunyong espiritual. Panginoong Jesus, ako'y naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanais kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito ay hindi kita matatanggap sa anyo ng tinapay. Tumuloy ka sa espiritu ng aking puso. Niyayakap kita na parang naririto ka na. Iniaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo at huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pinagkakalooban mo kami ng pagkakataon na akuin sa lupa ang ginagawa mo at nilalayon. Gawin mong ang loobin namin ay matuon sa iyong pinagluluklukan sa anak mo ngayon, upang kaparis naming tao sa piling mo, siya'y mamagitan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Magsipo po tayo sandali. Tayo po ay may second collection ngayong linggo para sa World Communication Sunday. Now, ito po ay bahagi ng linggo ng pandaigdigang araw ng komunikasyon. At ito po ay tulong natin sa ating mga media ministers. Ito po ay ipadadala sa ating diocese para sa mga gawain ng mass media. Maraming salamat po. Nais ko pong ipaalala na ngayong araw po na ito ng linggo ay magkakaroon ho tayo mamaya ng ating Santa Cruzan sa parokya. Ito po ay sa ganap na 5 ng hapon. Ang misa natin sa hapon ay 5 po ng hapon. Imbis po na 5:30, 5 po. At pagkatapos po ng misa ay ang paglibot ng ating prosesyon ng Santa Cruzan sa mga pangunahing kalsada dito po sa ating parokya. No? Sa mga nais pong sumama at maging yung mga manunood sa mga harap ng kanilang tahanan, aking pong pakiusap na tayo ay patuloy na sumunod sa mga safety protocols gaya ng distancing at yung pagsusuot ng face mask, lalong-lalo na kapag tayo ay sama-sama o magkakatabi. Dahilan din po doon ay pansamantala po na sa araw na ito, wala ho munang misa sa hapon ang mga kapilya. Nais po nating ipaalala ang mga kapilya natin sa Eastwood, sa East Wincentelia at sa ER ay morning lang po ang misa. Dalawa po kasi yung misa nila, isang umaga at isang hapon. Yung hapon po muna, pansamantala ay wala ho munang misa upang bigyang daan yung sama-samang pagdiriwang, yung pamparokyang pagdiriwang natin ng Santa Cruzan. Gayon din naman, mamaya ho ay wala ho munang 7:00 na gabi na misa. Dahil nga po, ang lahat po ay abala sa paglibot po ng prosesyon ng Santa Cruzan. Maraming salamat po. Sa susunod na linggo ay magbabalik po sa karaniwang oras yung ating misa. Ganon din naman, sa Sabado po, ito po ay bisperas ng Pentecostes. Magkakaroon ho tayo ng vigil, Pentecost Vigil sa ganap po na 6 ng gabi. Ito po ay pangungunahan ng ating mga kapatid sa El Shaddai Catholic Charismatic Community. Meron pong praise and worship, meron pong pagbabahagi, meron pong magbibigay ng talk, inspirational talk. At ang misa po sa Sabado, Vigil Mass ng Pentecostes ay sa ganap na 9 ng gabi. Pagkatapos po ng prayer vigil ay yung misa ng 9 ho ng gabi. Inaaniyahan po natin ang lahat na makiisa. Ito po ay yung ating pagsalubong sa biyaya ng Espiritu Santo na siyang kaloob sa atin ng Diyos sa kapistahan ng Pentecostes. Sa mga magsisimba ho ay magsusuot tayo ng pula, kulay pula, upang paalala ng apoy at init ng pag-ibig ng dulot ng Espiritu Santo. Ganon din sa linggo naman ho, ito po ay karaniwang oras na ng misa. Ayan. Yung Easter Vigil po ay Sabado ng gabi. Maraming salamat po. Inaaniyahan din po ang lahat na sa darating po na June at July ay magkakaroon ho tayo ng Balik Eskwela campaign. Tayo po ay inaaniyahan na mag-alay ng mga gamit pang eskwela, mga notebook, ballpen, lapis, mga papel, bond paper para ho sa ating mga kapatid na pumapasok at papasok na sa ating mga paaralan face-to-face. Pwede po ninyong itong ialay sa misa o dalhin po sa ating parish office. Pwede rin naman pong monetary o financial. Bibigyan naman din ho kayo ng resibo at yun ay ating ipambibili ng ating mga school supplies din. Pwede rin naman po iyon. Maraming salamat po. Ganoon din naman, tayo po ay may schedule na ng kasalang parokya o kasalang bayan. Ito po ay sa darating po na September 24.
ito po ay malayo pa, pero ngayon pa lang ina-anunsyo na natin para yung mga interesado po na maging kaisa at makasal, wala hong babayaran ito, no? Dito sa ating simbahan, kasalang parokya, ay pwede nang mag-asikaso ng inyo pong mga requirements, no? 3 buwan pa lang ho bago mag-September ay sinasabi na po natin, no? Makipag-ugnayan lang po kayo sa ating parish office. Ganon din, may kumpila na rin tayo simula June. Ito po ay tuwing ikalawa at ika-4 na Huwebes ng buwan, no? At ito po ay sa June 9 at June 23, no? Kaya yung mga nais po na magpakumpil, 12 years old, grade 6 pataas, no? Ito po ay pwede niyang palista. Sila po ay pwede nang ipalista sa atin pong parish office. At patuloy din po tayo sa ating pagre-recruit sa mga nais maging church worker. Sadya lang po tayo sa opisina. Meron po tayo doong forms para po sa mga nais maging lingkod ng ating simbahan. Maraming salamat po sa mga nakikiisa online, no? Patuloy po kayong mag-like at mag-subscribe, no? Sa ating Facebook at YouTube account, no? Para po maging updated ho kayo sa ating pong mga gawain. Makiisa kayo sa kapangyarihan at sa tulong ng ng mass media, ng internet, ay makarating din sa inyo ang grasya at pagpapala ng Panginoon kahit nasa pandemya pa ho tayo. Maraming salamat po sa mga patuloy na tumutulong, nagpapadala ng kanilang mga pledges at donasyon, mga pamisa. Maraming salamat po sa inyong lahat. Mga nagdiriwang po ng kaarawan at anibersaryo ng kasal ngayong araw po na ito, halip po kayo sa harap para kayo aming maisama sa panalangin. Sinasama natin, no, sa ating misa ngayong umagang ito at sa ating panalangin sina Carlos Castañeda, isa po sa ating mga extraordinary ministers of Holy Communion. Ganon din si Ate Evelyn Tenedero. Siya po ang head ng music ministry sa Immaculate Conception Chapel dito po sa may Eastwood. Miyembro din si Ate Evelyn ng Lit Arts. Ganon din si Francesca May Alberto. Happy birthday. At si Maricon Calara. Maligayang bati po sa inyo. At yung mga nagdiriwang po ng kaarawan, anibersaryo, halip po kayo sa harap. Yung mga nasa tahanan, pagdadasal din ho namin kayo ngayon. Tumayo po tayo. Ama naming makapangyarihan at mapagmahal, salamat po sa biyaya ng buhay na yung ipinagkakalob sa aming mga kapatid nagdiriwang ng kaarawan, anibersaryo ng kasal. Patuloy niyo silang puspusin ng biyaya at pagpapala, ilayo sa anumang kapahamakan, sa panganib, sa karamdaman, sa kasalanan na magpapalayo sa kanila sa iyong pagmamahal. Panginoon, nalalaman mo ang kanilang hinihingi at ipinagdarasal, ipagkaloob mo nawa po ang mga yun sa kanila, kung ito'y para sa kanilang kabutihan, at ayon na rin sa iyong kalooban. At ang aming samot dalangin sa paglipas pa ng mga taon, sila'y patuloy pang lumagos sa pananampalataya, pag-asa at pag-ibig, upang patuloy na makapaglingkod sa iyo at sa kapwa, sa ngalan ni Kristo, na aming Panginoon. Amen. Amen. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. May the Lord God bless you. May the Lord God bless you. May the Lord God, may the Lord God, may the Lord God bless you. Palakpakan po natin ang lahat ng mga nagdiriwang. Maligayang bati po sa inyong lahat. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo at pagpalain kayo ng mapagmahal na Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Laging may mabuti sa paglisan. There is always good in goodbyes. Kapag nakikita natin yung biyaya, lumalago tayo at sa pagmamahal at pag-ibig ng Diyos, nakakamit natin. Humayo tayong puno ng pagpapala. Salamat sa Diyos. Gandang umaga po. Maraming salamat sa inyong lahat. Mayit ihayag at ating ibon
Diyos na sa krus ni Jesus, ang siyang sa mundo'y tumubos, langit at lupa, siya'y papurihan. araw at alay, Siya'y parangalan, ating pagdiwang pag-ibig ang Diyos sa tanan. Alleluia, at isigaw sa lahat, kaligaya'y wagas, iyong dukat sa lahat, pag-ibig niya sa inyo ay wagas. Hindi sumaya, Buong bayan, lukso sabay sigaw, sa libutan, ang ngalan niyang ang isiniging na bituin, liwanag ng Diyos sumaati, langit at lupa, siya'y papurihan. araw at alay, Siya'y parangalan, ating pagdiwang pag-ibig ng Diyos sa tanan, sa tanan.